Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee, pasabog ang mga pangalang binitawan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa mga kumukuha umano ng malalaking porsyento sa mga proyekto sa flood control mula sa mga district engineer, regional director ng DPWH at mga kongresista. Idinadawit sina Congressman Zaldico at maging si Speaker Martin Romualdez. Narito ang report. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Diskaya, nagsasalaysay. Notaryado po. Sandamakmak na pangalan ng mga opisyal ng DPWH at mga kongresista ang pinangalanan ng mag-asawang Diskaya na nanghihingi umano ng mga porsyento sa kanila para maigawad sa kanilang mga kumpanya ang mga flood control projects. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw, sinabi ng mga Diskaya na aabot sa 30% ang karaniwang hinihingi kada proyekto. Pasabog pa ni Curly Diskaya, malaking porsyento ng mga ito para raw kina Congressman Zaldico, ang dating House Appropriations Committee Chairman, at kay Speaker Martin Romualdez. Pare-pareho po ba, Mr. Chair, yung komisyon or whatever you want to call it, kickback, ang hinihingi po or magkakaiba? Ibang isang mababatas ganito ang presyo or halos standard po ang hinihingi nila at magkano po ba yan? Isa lang po ang pattern. Basta insertion or ang program po, 25% po lagi. Insertion or ang program, 25% po yon. Opo. Para po kanino raw? Para po daw po kay, lagi ko narinig ang salita nila kay Zaldico at saka kay Speaker po, ang narinig kong salita. Hindi pa po kasama yung parking. 5 kasi ang parking o pass-through. Wala umano silang magawa kundi magpalamon sa sistema dahil kung hindi sila magbibigay, katakot-takot na aberya ang kanilang aabutin. Pagsisiwalat pa ni Curly, ibinigay na raw nito ang tinatawag na SOP mula sa mga opisyal ng DPWH papunta sa mga congressman, oras na maigawad na sa kanila ang mga proyekto mula sa bidding. Kadalasan po, Mr. Chair, kadalasan pag na po, yung ma-award yung project. Ibig sabihin po, hindi po i-award sa iyo ang project kapag hindi ka po nagbigay. So, ibig sabihin na advance? Opo, parang ganun po. Minsan naman po, pag may notice to proceed na, hindi ka nila pa kakolektahin, o di ka gagawin ka ng right-of-way project, right-of-way problem. Ibig sabihin, parang mutual termination ang kakarapin mo, right-of-way problem, at saka hindi ka makakolekta kapag hindi ka po yung niloko mo sila. Sa madaling sabi umano, kung ang isang proyekto ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso, 30 to 35 million pesos na lamang daw ang pagkakasyahin nila para matapos ang proyekto. Magkagayon, tanong ng mga senador, ito ba ang dahilan ng mga substandard na proyekto? Nanindigan naman ang mga Diskaya na sa kanilang mga proyekto wala rito ang substandard at ghost projects. Mga suppliers po, kasi maganda naman po ang pagkakaprograma nila ng presyo. So, for example po, yung sheet piles po dyan, Mr. Chair, na nakalagay, sa budget po ng program of works, 14,256,000,000. Pero sa actual po, kaya po naming mabili sa market ng volume ng 6,652,000 lang kasi maramihan. Present din kanina ang dalawang pangalan sa DPWH na binanggit, sina DPWH Region 5 Director Virgilio Eduarte at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. I do not know exactly the exact address or location of the office address of St. Gerald. I never went to that office, and I categorically say that those allegation mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those. Mr. Chair, katunayan nga, nung makalawang araw, bago po yung humihingi ako ng tulong sa kanya kasi na-freeze ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC,
sabi ko na baka pwede pong makautang at makahingi ng tulong. So ngayon po, ang nangyari po nito, mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung 25% plus parking fee, kulang pa nga. Kailan nangyari ito? Nung makalawa lang po, yung engineer, yung driver po niya ang nagsauli. No, 3 days ago. 3 days ago. Tapos yung pangalawa na sumunod, yung parking fee naman ang isinauli. I respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Humihingi ngayon ng tulong sa kanilang seguridad ang mga diskaya, bagay na posible sa Witness Protection Program mula sa Department of Justice. Tugon ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta. Sa kaugnay na balita, isa-isa na naglabas ng pahayag ang mga kongresista na idinadawit na mga diskaya na kumukuha umano ng porsyento sa mga proyekto ng DPWH sa hearing ng Blue Ribbon Committee sa Senado kanina. Unang naglabas ng pahayag si Representative Leody Tariela ng Lone District ng Occidental Mindoro. Anya, mariin niyang pinabubulaanan ang pahayag ni Curly Diskaya. Walaan niya siyang pera o pabor na natanggap mula kay Curly. Klinaro rin ito na ang pagtukoy at pagpopondo ng malalaking national projects tulad ng flood control ay trabaho ng DPWH Regional o National Office at hindi ng congressman. Balak naman mag-file ng libel case ni dating Congresswoman at ngayon San Jose del Monte, Bulacan Mayor Florida Robes sa pagdawit ng pangalan nito sa mga tumatanggap ng 25% mula sa mga diskaya. Anya, walang ghost project sa kanyang lugar at pang world class ang infrastructure ng nasabing bayan at kitang-kita rin anya kung gaano kaganda ang San Jose del Monte, Bulacan ngayon. Itinanggi naman ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde ang aligasyon na nakikinabang siya sa nasabing kontraktor at hindi rin siya anya nag-deal sa mga ito. Hindi rin daw gagamitin ang kanyang posisyon para sa personal na pakikinabang at hindi niya ito kailanman gagawin. Diversionary tactics naman para kay 1st District Representative Marcy Chodoro para malihis ang tunay na issue matapos niyang i-expose ang DPWH project sa 2026 National Expenditure Program. Wala rin anyang katotohanan ng mga paratang ng mga diskaya at isang cheap shot anya para siraan siya. Dininay naman ni Pasig Representative Roman Romulo ang pagdawit sa kanyang pangalan. Hindi anya siya kasali sa anumang bidding o pagpili ng kontraktor para sa mga proyekto ng DPWH. Hinahamon din ito ang mga diskaya na maglabas ng ebidensya sa pagsali sa kanya sa listahan. Kaugnay na mga yan, hindi pa naglalabas ng pahayag ang iba pang kongresista na idinadawit ng mga diskaya sa ginawang pagdinig sa Senado kanina. Sa kabila ng pag-uugnay kay House Speaker Martin Romualdez ng mga diskaya kanina sa Senado, sinabi ni Romualdez na walang sino man ang kayang manuhol sa kanya. Huwag din anyang sirain ng kasinungalingan at pagdawit sa mga pangalan ang reputasyon ng Kamara. Sa ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Marcos sa Cambodia, 3 bilateral agreement ang napirmahan sa pagitan ng dalawang bansa. Isa sa mga kasunduan ay layong sugpuin ang transnational crimes sa gitna ng dumaraming Pilipinong nabibiktima ng illegal recruitment sa Cambodia. Ang detalye sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Gilya. Sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos at Cambodian Prime Minister Hun Manet ang paglagda sa 3 bilateral agreement sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia. Layo ng mga kasunduan na mapataas ang antas ng higher education, mapabuti ang air connectivity sa pagitan ng Maynila at Phnom Penh, pati na ang kooperasyon ng dalawang bansa para mapigilan ng transnational crimes. Sa gitna yan ng patuloy na rescue operations ng pamahalaan sa mga Pinoy na naiipit sa scam hub sa Cambodia. Nito lamang Agosto, 24 na Pinoy ang na-rescue mula sa isang scam hub roon matapos pangakuan ng buwanang sweldong 85,000 pesos bilang customer service representatives. Pero pagdating nila roon, sapilitan silang pinagtrabaho bilang love scammers kapalitang sweldong 17,000 pesos lamang. Nangyari ang paglagda sa mga kasunduan sa Peace Palace kung saan ginawaran ng welcome ceremony si Pangulong Marcos. Kasama si First Lady Liza Marcos, sinalubong ang Pangulo roon ni Acting Head of State at Senate President Hun Sen,
at kanyang may bahay na si Bon Rani. Bago ito, nag-alay ang Pangulo at ang First Lady ng bulaklak sa Independence Monument ng Cambodia para kilalanin ang tapang ng Cambodians para makamit ang kanilang kalayaan. Bumisita rin ang first couple sa monumento ng namayapang King Father Norodom Sihanouk para magbigay galang at mag-alay ng bulaklak. Kahapon, ilang oras matapos dumating sa Cambodia, hinarap agad ng Pangulo ang mga Pilipinong naninirahan roon. Dito'y binalita niya ang pagtatayo ng unang Migrant Workers Office sa kabisera ng Cambodia. Higit 10,000 Pilipino ang nagtatrabaho roon. Karamihan sa kanila ay teachers, factory supervisors, missionaries, engineers, doctors at nurses. Hindi natatapos ang ating tungkulin na paniguraduhin maayos ang inyong kapakanan habang nasa ibayong bansa. Sapagkat sa ating mismong tahanan ay patuloy natin sinisikap na mapaunlad ang kalidad ng buhay ng ating mga kababayan. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. 61st, yan na ang World Tennis Association ranking ngayon ni Pinay tennis star Alex Ayala matapos magkampiyon sa Guadalajara Open. Matagumpay na nakuha ni Alex Ayala ang kampyonato nitong linggo sa Women's Single Finals laban kay Pana Udvardi ng Hungary sa Guadalajara Open sa Mexico. Kasunod nito ay umangat sa 61st spot si Ayala mula sa 75th spot sa WTA ranking dahil sa kampyonatong ito. Binati naman ni tennis legend Rafael Nadal ang kanyang estudyante sa Rafa Academy. Masaya at proud anya siya sa na-achieve ni Ayala at para sa Pilipinas. Susunod na sasabak si Ayala sa Sao Paulo Open sa Brazil. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.